labing Luzon, Visayas at Mindanao. Mananatiling alkalde ng lungsod ng Maynila si Mayor Joseph Estrada. Yan ay matapos ibasura ng Korte Suprema sa botong 11-3 ang disqualification case na inihain laban kay ERAP ng abogado ni dating Manila Mayor Alfredo Lim. Ipinunto sa kaso na nawala ng karapatang tumakbo at mahalal bilang opisyal si ERAP nang mahatulan noon sa kasong plunder o pandarambong. Pero ayon po sa Korte Suprema, na ibalik ang karapatang ito ng dating Pangulo nang gawaran siya ng executive clemency ni nooy Pangulong Gloria Arroyo. At mula po sa Maynila, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel Vicky, nagbunyi ang Manila City Hall sa inilabas sa desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa disqualification case laban sa dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Nabalot ng pagbubunyi ang loob ng City Hall ng Maynila kanina. Pinagtibay kasi ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng Comelec and Bank noong 2013 na nagbasura sa disqualification case laban kay Manila Mayor Joseph Estrada. Ang kaso, inihain ng abogado ni dating Manila Mayor Alfredo Lim na si Attorney Alicia Rizos Vidal. Ipinunto ni Vidal na dahil nasentensya noon sa kasong pandarambong o plunder si ERAP, natanggal na rin dapat ang karapatang bumoto at tumakbo bilang kandidato sa alinmang posisyon sa gobyerno. Pero ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, kinilala ng kataas-taasang hukuman na absolute pardon ang ibinigay na executive clemency ni nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kay ERAP para sa kasong pandarambong. Dahil absolute pardon ang ibinigay noon kay ERAP, naibalik ang karapatan niyang bumoto at tumakbo sa eleksyon. The majority characterized the pardon extended by Mrs. Arroyo to Mr. Estrada as an absolute pardon, thereby restoring Mr. Estrada's qualifications to stand as candidate for mayor in the last elections. 11 maestrado ang bumoto sa pagbasura ng kaso laban kay Estrada. Pumabor naman sa disqualification case sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Associate Justices Antonio Carpio at Marvic Leonen. Nag-inhibit naman sa botohan si Associate Justice Francis Hardeleza dahil siya ang Solicitor General na kumatawan sa Comelec noong dinidinig pa ang kaso. Labis yung kasiyahan ng mga taga rito sa Manila City Hall matapos niyang i-dismiss ng Supreme Court yung disqualification case laban kay Mayor Estrada. Makikita natin parang election mode, may mga lobo, mayroon pa ditong mga larawan si dating Pangulong Estrada. Ano masasabi mo at na-dismiss na nga yung disqualification sa kanya? Yes, una-una sa lahat, masaya kami. Lalo-lalo na ang taga Maynila. Natapos na lahat ng mga haka-haka. Yun naman talaga yung ina-anticipate naming lahat. So confident naman po talaga kami. Matapos ang press con ng Korte Suprema, lumabas ng kanyang tanggapan si Estrada. The people of Manila who gave the trust and confidence to me. Dahil pinabura ng kataas-asang hukuman ang kanyang muling pagtakbo sa politika, natanong ang alkalde kung ano ang plano niya sa 2016. Sabi ko, this is my last hurrah. At wala akong kailangan na tumakbo sa mas mataas mong posisyon. At magaling naman yung aking vice mayor dito. Ilang beses pinigan ng media si Estrada ukol sa politika. Pabiro ang naging sagot nito. Sa ngayon, wala akong binabalak tumakbo ng lakas na posisyon. Sa ngayon. Paano raw kung ang taong bayan ang humiling na tumakbo siya sa pagkapangulo? Hilingi tayo ng taong bayan. Wala tayong magagawa. Ang bala ko, as of now, I'll devote all my time to the people of Manila. May mensahe naman si ERAP sa tinalong kalaban na si Alfredo Lim. May God bless him and more power for his retirement. Wala pa raw kopya ng desisyon ng Korte Suprema ang kampo ni Vidal, kaya ayaw muna nilang magkomento ukol dito. Pero giit ng kanyang abogado. This was already after the president was proclaimed mayor of Manila. So the point here is whether when he filed the certificate of candidacy, he is qualified to run.
Vicky, ang inaabangan ngayon ng mga taga-suporta ni Estrada ay kung magbabago ba ang kanyang desisyon na tumakbo sa mas mataas sa posisyon pagdating ng eleksyon 2016. Yan muna ang latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.